So for today's video guys, no, good morning sa lahat. Ayan, may nakita na naman akong mga estudyante na trending na naman dito sa social media. Mga estudyante binatilyo na may binugbog sila, nakapwa din nila estudyante. Maraming nagbugbog sa kanila. Yan ang trending na naman ngayon. Kayo ba mga kabataan ngayon, no? Nasaan ang utok nyo? Pinaaral kayo ng magulang nyo. Tapos, masasangkot kayo sa mga kaguluhan sa school. Natatanggap nyo ba yan sa konsensya nyo na mayroon kayong nasasaktan na mga bata dyan sa kapwa nyo estudyante? Nasaan ba ang mga utak nyo? Pinaaral kayo ng magulang nyo para maging maayos ang buhay nyo. Diyos ko, mga kabataan ngayon, grabe na. Di na mabatbat ang ugali nyo. Alam nyo, no, guys, no, sa mga kabataan ngayon, may mga utak kayo. Binigyan kayo ng kumplito ng Panginoon. Binigyan kayo ng Panginoon ng masigla, masigasig ng mga pangangatawan. Tapos, ganyan pa kayo. Mananakit kayo ng kapwa nyo estudyante. Blessing nyo na yan kasi malulusog ang katawan nyo. May iba nga dyan na bata pa lang may sakit na. Swerte natin na tayo ay malusog tayo. Tapos pagka malusog tayo, abusado tayo. Kailangan bawat araw, bawat oras, lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng lakas ng katawan. Binigyan tayo ng katalinuhan. At yung talino natin, gamitin natin sa ikabubuti. Mga kabataan ngayon, nasaan ang utak nyo? Nasaan ang utak nyo? Bulok ba yung utak nyo? Minsan nakapanggigigil, no? Yung mga bata ngayon. Ayaw nating magsalita ng ganyan na nakakasama din, no? Minsan nagigigil ako. Nakikita ko sa social media na ang mga bata ngayon, grabe na ang ugali. Alam nyo, no, wala kayong mapupuntahan kung ganyan ang ugali nyo na pinaaral kayo ng magulang nyo, tapos pagdating sa school, mga basag ulo kayo. Walang mapupuntahan sa buhay nyo. Pagkaguluhan lang ang iniisip nyo. Mag-aral kayo. Kasi yung pinaaral sa inyo, pinaghihirapan ng magulang nyo. Hindi nyo iniisip yan yung magulang nyo. Ang unang masasaktan pag kayo ay napapapunta sa hindi maganda ang pag-aaral nyo. Hindi nyo alam ang tatay nyo. Pag nasa trabaho, hindi nyo alam kung anong kinakain. Baka wala nang kinakain, pumapasok lang yung tatay nyo sa trabaho. Para lang na maibigay sa inyo ang budget nyo sa pagpasok sa school. Naranasan namin yan. Nagpaaral pa ako ng anak. Naranasan namin mag-asawa na kahit na maglugaw kami para lang na matustusan namin ang budget sa aming anak araw-araw. Pero hindi alam ng anak namin yan na kami sa bahay wala na kami halos kakainin. Pero dahil sa mahal namin ang anak, para makasurvive kami, itatabi namin yan para sa pamasahe ng anak. Kaya pag hindi namin tabihan ng pamasahe, baka hindi makapasok sa school. Kaya ganun din kayo mga estudyante, mga bata. Bakit ako nanggigigil talaga ako sa inyo? Alam mo kung bakit? Danas ko yan. Danas ko kung paano kahirap mag-paaral ng anak. Kahit na ako nag-iisa lang anak ko, pero sobrang danas namin yan na agilapin namin ang ibabudget namin sa anak namin. Lalo na kung parating na yung matrikula na bayaran.
Kaya busa kayong mga anak, mag-aral kayo maigi. Huwag kayong magpasaway, huwag kayong magbasag ulo sa school. Ha? Nasaan ang utak nyo? Ha? Nasaan ang utak nyo? Kayo ba? Malalaki na kayo. Kayo na lang dapat mag-adjust. Kayo na dapat mag-isip kung tama ba yung ginagawa nyo. Ha? Huwag na kayong maghintay pa na masangkot kayo sa kaguluhan. Huwag na. Kasi ang unang-unang masaktan ang inyong nanay at tatay. No. Pagdating sa school, akala nyo kung sino kayong mga siga. Ha, hindi nyo alam na pag na kagaya niyan, trending na trending kayo. Hindi lang ako marunong mag-flex dito sa video. Ha, kagaya niya na trending na naman ngayon ang mga binatilyo na nangbubugbog ng estudyante. Ha, hindi nyo alam, pinaka number 1 ang masaktan yung tatay at nanay nyo. Ha, kung ang trabaho ng tatay nyo ay construction, hindi nyo alam kung ang tatay nyo ay may binabaon pa. Ha? Danas namin yan. Kaya, for today's video, pakishare yung ating content guys para makita ng lahat. Kasi ito, real talk na ito para sa mga bata ngayon na bulok ang iniisip, bulok ang utak, pinaaral pero walang natutunan. Puro kaguluhan lang ang ginagawa sa school. Puro mga pambugbog lang sa kapwa nila estudyante. Mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo. Kasi madali pumasok sa isang gulo. Pero pag nagkaroon na ng problema, mahirap lumabas sa problema. Kaya dapat, pag kayo pinaaral ng magulang nyo, mag-ayos kayo. Kung ayaw nyo mag-aral, sabihin nyo ng direkta sa tatay nyo at nanay nyo na hindi na kayo mag-aral para magbuhat na lang kayo ng mga bakal dyan o ano man, pumasok kayo sa construction para mapakinabangan ang katawan yung malusog. Huwag kayong mag-abusado. Ha? Huwag kayong mag-abusado. Kaya sa totoo lang guys, no, malapit kami sa school. Kung mayroon ditong mga estudyante na nambubugbog ng bata, ako mismo magpatawag talaga ng pulis. Yung mga bata na yan na mga basag ulo. Ha? Nanggigigil ako eh. Kasi alam mo, bilang isang nanay, no, nasasaktan ako pag nakita ko na may bata na nabubugbog sa school. Kayo din mga anak na binubugbog na kayo, tumakbo na kayo. Huwag na kayong umistambay pa. Tumakbo kayo kung may pagkakataon na tumakbo. Sobrang bait ng bata. Kahit na bugbog na siya. Alam mo guys, napapaiyak ako sa bata. Kasi may anak din ako eh. Napapaiyak ako kasi hindi talaga siya natakbo. Talagang maraming nagsisipa-sipa sa kanya. Kahit saan na siya natatamaan, sa likod, sa baywang, sa dibdib. Napapaiyak ako. Kaya sana ma-relate ito ng lahat na sobrang maraming nasaktan. Number 1, ang maraming nasaktan yung mga nanay na nakikita nila sa video na may mga bata na nagbubugbog. Kaya kayo mga kabataan na mga salbahe, no? Dapat kayo ang unang magkakasakit. Kayo dapat ang bigyan ng kastigo ng Panginoon. Kastiguhon kayo, tanggalan kayo ng lakas para hindi na kayo makapagbubog ng kapwa nyo mga bata. No? Yun lang guys, for today's video. Masakit ang dibdib ko dahil nakikita ko yung mga bata na nabubugbog. Thank you for watching.